Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo na. Maaari po ba nating batiin ang ating mga katabi ng isang magandang gabi, kapatid? Ayan, at maaari rin po ba nating palakpakan ang ating Panginoon na siyang rason? Bakit tayo narito ngayong gabi? Hallelujah! Mga kapatid, ngayon pong gabi, ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Panginoon. And naisip po natin na bigyan siya ng pinakamataas sa papurit pagsamba. Let's allow the presence of the Holy Spirit na kumilos sa ating kalagitnaan at puspusin ang bawat isang narito ngayon. Hallelujah! Patuloy tayong lumapit, mangusap, at magsumamo sa ating Panginoon na pagharian ang ating mga buhay.
sa aklat ng John chapter 4, verse 24. God is Spirit, so we must worship God in Spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you. We magnify your name. We exalt you, God. Oh, we worship you, Lord. Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo po kaming pagharian. Sa aming gawain, pangunahan niyo po kami. Mula sa umpisa hanggang sa matapos ito. Ang bawat isa, O Diyos, batid mo ang pangangailangan namin. Ikaw po ang bahalang pumuno at tumugon sa lahat ng ito. Sa bawat pagkukulang o kakulangan na meron kami. Hayaan niyo po na sa gabing ito, punuin niyo kami, Panginoon, lalo tigit sa kapuspusan ng inyong presensya. Salamat po, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na maranasan ka namin sa aming buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil may pagkakataon kagaya din na kami ay makapanambahan, kami ay makapag-aral, kami ay makapagpuri sa totoong Diyos na nagligtas sa aming buhay, Panginoon. Dalangin ko po sa gabi nito, Panginoon, na wala kaming ibang gagawin kundi patuloy na dakilain ang inyong pangalan. Lord, we are excited for what the word you prepared to the man you use tonight. Prepare our hearts, prepare our mind, prepare our whole being to receive your revelation tonight, O God. Kaya niyo po, Diyos, na hindi kami dalawin ng antok, inip at kabagutan habang kami ay nakikinig ng inyong mga salita. Bagkos nandun, O Diyos, yung puso, O Diyos, na handang makinig at excited sa pakikinig ng inyong salita. Andun po sa puso at isip namin ang kasabikan sa inyong kapahayagan sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, maluwalhati ka at patuloy kang madakila sa aming gawain sa buong oras na kami ay mamamalaki sa lugar na ito. Patuloy namin idinideklara ang inyong pagsama at pagpapatagumpay sa amin sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ba ay nagagalak ngayong gabi? Amen. Parang mahina, tayo po ba ay nagagalak ngayong gabi? Amen! Amen. Amen! Patuloy po nating papurihan at sambahin ng Diyos na siyang rason ng ating kagalakan. Karapat-dapat! Palakpak po natin ang ating mga kamay! Ikaw ang pasimulan ng lakas, ang Diyos na umibig at magtas. Di kayang masabihin lahat, pasasalamat.
kapit lahat, pasasalamat. Di kayang mainaraw yung katapatan. Isa pa makikita ng aking puso, kundi dahil sa Espiritu mong makapangyarihan. Lalakilayan ka, ibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng matagumpayan at ating kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya karapat-dapat ang pagsamba. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Dadakilain ka, ibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan at ating kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya karapat-dapat ang ating pagsamba. Let the people sing. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat sa aming Hallelujah, Jesus. Karapat-dapat ka, O Diyos, na aming pinakamataas sa papuri at pagsamba. Mga kapatid, patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Patuloy nating ihayag ang kanyang kabanalan, kabutihan, at kadakilaan. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God. Ihahayag ang kadakilaan ng Diyos ko't hindi ko titigilan magpakailanman ang
kailangan mo ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, ihahayag, ihahayag ang karangalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo. Let the people say, ang kabutihan. Maaari po ba natin itaas ang ating mga kamay? Ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, ihahayag ang karangalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, hallelujah. Ngalan mo'y itataas, kadakilaan mo'y ihahayag, hallelujah. Sa pangapong malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Yan. Okay. Sa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa oras pong ito ay hayaan po natin na patuloy po nating ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng kanyang buhay at banal na salita. Makibukas po tayo sa aklat po ng 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 11. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain galing sa kanya. Malabo na noon ang mga mata ni Eli. Minsan natutulog siya sa kanyang silid, si Samuel ay natutulog naman sa sanktuaryo, kung saan naroroon din ang kaban ng tipan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa sanktuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh, "Samuel, Samuel." "Narito po ako," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag." Matulog ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Subalit tinawag siyang muli ni Yahweh, "Samuel." Bumangon siya. Lumapit muli kay Eli at nagtanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Matulog ka na." Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpapahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh,
Muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, "Mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong lingkod." At muli ngang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. "Samuel! Samuel!" Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Sinabi ni Yahweh, "Hindi magtatagal at may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito'y mabibigla." Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ngayon pong gabi ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na pinamagatan ko pong the value of listening. So the key verse na nais ko pong basahin po sa atin is verse 10. "Speak because your servant is listening." Speak because your servant is listening. So tingnan po ninyo. Ano po ba ang ginagamit natin na pandinig? Kapag katinignan po natin yan, yung drawing dyan, pakita po natin yung drawing. Next. Next. Yan. Ang sabi ng Chinese proverbs, we have 2 ears and 1 mouth. So use them in proportion. So isang tenga dalawang tenga at isang bibig. So gamitin natin ito in proportion. So how important it is to have a listening ears. Gaano kaya kahalaga ang magkaroon tayo ng tinatawag na maayos na pakikinig. O yung magkaroon tayo ng tenga na talagang maayos. Alam niyo po ba, defective ears, it affects our yung ating movement. Kasi kapag merong diferensya ang tenga, doon nagkakaroon ng vertigo ang isang tao. Tama po ba? Kapag may diferensya ang tenga mo, mabaho. Tama po ba? Bakit? May tulok. Sorry for the word. So may luga, sabi nga nila. Pag may diferensya ang tenga. Pag may diferensya ang tenga, hindi ka makakarinig ng maayos. Amen po ba? So yan po ang Kaya mahalaga po na kung saan tayo po ay merong tinatawag na maayos na pandinig. Kaya ingatan po ninyo yung mga tenga nyo kasi diyan po mahalaga po ang tenga. Kasi ang sabi po ng Biblia, sa Romans chapter 10 verse 10, sa pakikinig ng salita ng Diyos. 10:17. Romans 10:17, sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon nagsisimula ang pananampalataya. Kapag hindi maayos ang ating pandinig, may problema po tayo sa ating pananampalataya. Kaya po, tignan po ninyo, sa positive side, kapag tinignan po natin yung positive side, a good teacher is a good
listener. So dahil nga po maayos ang kanyang pandinig mula doon sa tagapagturo niya, kaya kung ikaw ay maayos na tagapakinig, ikaw din ay magiging maayos na tagapagturo. Saan? Kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, maayos ang iyong pakikinig ng salita ng Diyos. Pagdating sa loob ng tahanan, ikaw ay isang mabuting guro sa iyong pamilya. Tama po ba? Kasi maayos ang iyong pandinig. Naririnig mo ng maayos kung ano yung mabuti at kalooban at kagustuhan ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa buhay natin, kapag ikaw ay mahusay na tagapakinig, isa kang mahusay na guro sa loob ng tahanan. Kapag ikaw ay isang mabuting tagapakinig, maayos kang makinig, ikaw ay isang mabuting tagapagturo sa nasasakupan mo. Amen po ba? Sa panahon ngayon, tignan po ninyo yung lumalaganap ngayon ng mga katuruan. Biro mo, dahil mali ang kanilang pandinig patungkol sa salita ng Diyos, mali na rin ang kanilang mga tinuturo. Kaya wagunin yung pakikinggan yung ni Ed Lapis. Biro nyo yung mentee niya, yung minentor niya, nagturo. Si Yahweh daw, magnanakaw. Tapos sa lumang tipan, hindi daw punong kahoy, bunga, yung kinain ni Eva, kundi itlog. Tingnan niyo yung mga turo nila. Diba? Saan nila nakuha yun? May problema sa pandinig. Kaya bawat isa po sa atin, dapat maging mahusay, maging maayos ang ating pakikinig. Kasi kapag hindi maayos ang ating pakikinig, it ruins our life. Kaya nga, the positive side, if we are good listener, then we will become a good teacher. In our family, environment, or kung saan man po tayo inilagay ng Diyos na ministeryo na pinangungunahan po natin. Amen po ba? Amen po ba? Negative side. Sa negative side ay marami pong marites, maraming marisol, mahusay po yan, good listener po yan. Lahat ng mga yan, kahit wala ho siya doon, ang lakas ng sagap ng pandinig niyan. Mga marites tsaka marisol. Pero, negative. Yung kanilang pagiging teacher, negative ang influence nito. Yung impact nito sa ibang tao, negative yan. Kaya nga mga kapatid, eto po, si Socrates, nung meron pong nagsabi sa kanya na philosopher din, sabi niya, may ikukwento ako sa'yo. Sabi niya, bago ko marinig yung kwento mo, sasalain natin yan sa 3 bagay. Sabi niya, una, yung bang sasabihin mo sa akin ay totoo. Sabi niya, narinig ko lang. Punta tayo sa pangalawa. Yung bang sasabihin mo ay mabuti. Hindi, contrast. Doon sa ikukwento ko, sabi niya, taliwas. Punta tayo sa pangatlo. Sabi niya, yung bang kinukwento mo na yan ay may pakinabang sa akin. Sabi niya, wala.
So, ibig sabihin, yung kinuwento mo ay hindi totoo, hindi mabuti, at walang pakinabang sa akin. Huwag mo na ikwento. Amen po ba? Kaya ho tayo, pagka marites yung kausap mo, tignan mo kung totoo yung sinasabi niya. Kapag marisol ang kausap mo, tignan mo kung mabuti at may pakinabang yan. Kasi, lalagyan ka lang yan ng mga, lalagyan ka lang ng mga kaisipan na kung saan malilihis ang ating prinsipyo at pananaw sa buhay. Amen po ba? Kaya nga, sa atin, bilang mga lingkod ng Diyos, gusto ko pong makita po natin, sa binasa po natin na sintas sa banal na kasulatan, sa unang Samuel Kapitulo 3, sa 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 11, ay dito po ay nagpapahayag na kung saan ang Diyos ay nangungusap, nagsasalita, nakikipag-usap, at sinasabi ng Diyos kung ano ang kanyang nais at layunin. Subalit, sa panahong ito ay sabi sa verse 1, sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa Kanya. This is a reminder sa atin bilang mga batang lingkod ng Diyos at mga matatandang lingkod ng ating Panginoon. Mahalaga ang pakikinig. Mahalaga na kung saan bawat isa sa atin ay marunong po tayong makinig sa mga sinasabi ng ating Panginoon. At anong dahilan kung bakit wala na pong pangungusap ang Diyos nung panahong iyon? It is because of the hardening of the heart. Naging matigas ang puso. Sa chapter 2 ng 1 Samuel ay makikita po natin dito na ang ating Panginoon ay talagang nagalit siya kay Eli. Sabi sa verse 29, verse 30, verse 29, tama. Sabi rito, bakit ninyo pinagnasaang mangkin ang mga alay at handog sa akin? Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinabayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Ipinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon. Ngunit hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Take note. Sa Lumang Tipan ay naisulat ang mga kasulatan na ito. Sa Romans chapter 15 verse 4, naisulat ang mga kautosan para sa ikatututo natin at upang magkaroon tayo ng pag-asa. Ayan po, nakasulat po sa Biblia. So ito po ay isinulat at nababasa po natin kung ano ang aral
na dapat nating kapulutan. Ang Diyos ay nagbabala kay Eli. At may pangako ang Diyos sa kanya. Pero dahil hindi nakinig si Propeta Eli, hindi po nalugod ang Diyos. Kaya nung panahon na yon, ay hindi marinig ang boses ng Diyos. Walang pangungusap. Kaya mapapansin po ninyo sa church, bakit merong malamyang simbahan? It is because of hardening of the heart. Di ba? Yung yung puso. Na kung saan makikita po natin dito na sa 1 Samuel chapter 3 verse 13, tingnan po ninyo yung sinabi ng Diyos. Sa 1 Samuel chapter 3 verse 13, ang sabi ng Diyos, sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lamang niya pinahinto. Ayan, Anong kasalanan ang ginawa ni Propeta Eli? Compromise. Pero ang Diyos ay nagsabi sa kanya na pagsabihan mo, paalalahanan mo ang iyong mga anak. Pero nagwalang bahala si Propeta Eli. At kaya nga po dito, dahil nga si Propeta Eli ay nagwalang bahala. Tingnan po ninyo, sabi niya, sabihin mo sa kanya na habang panahon kong parurusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ang ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Mga kapatid, being a father, being a mother, being a leader. Mga kapatid, pag nakikita mong mali, huwag mong pagtakpan. Pagsamihan mo, sapagkat ang Biblia, hindi nalulugod sa mga bagay na hindi maganda. Open rebuke is better than secret love. Mas mainam na rebukein mo yan kesa sa sinasabi mong mahal mo tapos hindi mo naman kayang turuan. Hindi mo naman kayang pagsabihan. Anong gusto mo? Magalit sa iyo ang Diyos o magalit sa iyo ang ibang tao? Mga kapatid, ako po bilang pastor ninyo, kahit sino, anak ko, asawa ko, mga kamag-anak, o kahit sino man sa atin, hindi ko po kayo i-compromise. I will speak the truth. Sasabihin ko po yung totoo. Bakit? Baka matulad po ako sa mga lingkod ng Panginoon na hindi nakinig sa nais ng Panginoon. Kaya tayo po, bilang mga lingkod ng Diyos, bata, matanda, patuloy tayong magkaroon ng tinatawag na listening ears. Pag sinabing listening ears, sa ibang paying attention, focus, attentiveness. Mga kapatid, alam niyo po ba ako, sabi nila kapag ikaw ay may kausap, nakikipag-meeting ka, nakikipag-usap ka, dapat walang cellphone yan. Amen po ba? Walang cellphone. Why?
Kapag ang isang kausap mo may hawak na cellphone yan habang kausap mo yan, yung kanyang attention sa'yo, wala. Yung focus niya sa'yo, wala. At kailanman hindi siya magiging attentive sa sinasabi mo kasi hindi siya nakapokus sa'yo. Kaya nga kapag tayo po ay merong tinatawag na listening ears, yan po yung makikita po natin. Kaya nga si Samuel, nung siya po ay, tingnan po ninyo yung good listening ears. Pagka sinabi rin good listening ears, meron ding tinatawag na listening heart. Marunong sumunod. Tingnan po ninyo. Sa verse, sa verse 8, tingnan po ninyo yung sinabi ni sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag niyo po ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. Tingnan ninyo, mula doon sa kanyang mentor, sinabi niya ito dahil naunawaan niya na ang Diyos ay nangungusap sa kanya. Kaya nga kapag may sinabi ang mentor natin, ibig sabihin niyan, makinig ka. Ito yung sinasabi ng Diyos. At pinakinggan ni Samuel. Kung ano yung sinabi ni Propeta Eli, ganun din ang sinabi niya sa Diyos. Kasi during that time, hindi pa naririnig ni Samuel ang boses ng Diyos. Take note, tingnan po ninyo, si Samuel, narinig niyang tinatawag siya, boses ng Diyos yun. Pero hindi niya naunawaan na boses pala ng Diyos yan. Marami pong nakikinig ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Pero hindi naintindihan. Hindi naunawaan. Walang rema sa puso. Mahalaga po yung may rema sa puso. Kasi kapag nagrema sa puso natin ang salita ng Diyos, ibig sabihin niyan, malalim na po yung ating relasyon sa Diyos. Amen po ba? Tingnan po ninyo sa verse 1 ay sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. So tingnan ninyo, naglilingkod si Samuel sa pamamahala ni Eli. Naglilingkod sa kanino? Kanino po siya naglilingkod? Pakinggan niyo po maigi, unawain niyo maigi. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay... Kanino siya naglilingkod? Kay Yahweh. Sa pamamahala ni Eli. Pero tignan po ninyo, ng panahong yon, hindi pa naintindihan ni Samuel. Ilang beses yan tinawag ng Diyos? 4 na beses. Pero yung pang-4 na beses, doon pa lamang niya naintindihan na ang Diyos, ang kausap niya, ang tumatawag sa kanya. Kaya marami pong naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, doon ko lang naintindihan. Maraming bago na naglilingkod sa Panginoon na kahit anong sabihin mo, gawin mo to, gawin mo yan, ganito, ganyan. Pag walang rema ng Diyos, walang lalim. Hindi ganun kasidhi yung kanyang ginagawa. Pero dito dahil si Samuel, alam niyo po ba dahil si Samuel, ang pangalang Samuel ay, ang ibig sabihin po niyan, narinig.
narinig. Why? Nananalangin ang kanyang nanay. Talagang umiiyak ang nanay niya. Sa kanyang pag-iyak, narinig ng Diyos yung kanyang pagsamo sa Diyos. Dahil yung asawa ng kanyang asawa, may dalawa asawa ng asawa niya. Pero dahil wala siyang anak, talagang minamaltrato siya. Ganon na lamang yung kanyang pagtrato kay Hana. Kaya si Hana talagang iyak siya ng iyak. Kaya doon, narinig ng Diyos ang dalangin niya. Kaya si Samuel ay narinig ng Diyos. Tingnan nyo. Nang ibinigay si Samuel ng Diyos kay Hana, nangako siya na ihahandog niya ito sa Diyos. Kaya bata pa lamang si Samuel ay nandun na po siya sa templo. Pero sa murang edad niya, hindi niya naintindihan yung boses ng Diyos. Pero masunurin siya kay propeta Eli. Masunurin siya. Kaya marami akong nakikita, masunurin kayo sa akin. Pero sa Diyos kaya. Kamusta po kaya sa Diyos? Nakikinig ba tayo sa sinasabi ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Lingkod ka ng Panginoon, dapat marunong kang sumunod sa Diyos. Kaya maraming naglilingkod. Doon ko na, sabi ko, naintindihan ko tong pamumuno na ibinigay ng Diyos sa akin. Alam niyo po ba itong lesson na to? Itong aral mula dito ay natututo ako na mag-ingat ako. Bakit? Baka mamaya may sinasabi ang Diyos sa akin, hindi ko masunod. Makompromise ko yung pinagagawa ng Diyos dahil sa iba. Kaya ako nag-iingat ako. Baka mamaya dumating yung panahon, hindi na rin mangusap ang Diyos sa akin. Amen po ba? Kaya marami pong naglilingkod sa Panginoon, hindi naririnig ang boses ng Diyos. Alam niyo po ba, maririnig natin ang boses ng Panginoon dito. Sa salita niya. Sa salita ng Diyos ay makikita po natin. Kaya po maraming lingkod ng Panginoon ay talagang pagdating po sa pakikinig. Alam niyo po ba na isa sa mga hari na pinili ng Panginoon nung nagkasala rin po ang dalawang anak ni Samuel? Nung binabasa ko siya, dalawang anak din ni Samuel nagkasala. Nagkasala ang anak ni Propeta Eli, nagkasala din yung mga anak ni Propeta Samuel. Kaya doon dumating yung time, kasi nung panahon na yon ay judge o hukom ang pamamahala sa mga Israel. Ang namamahala noon niya yung mga anak ni Samuel. Pero sad to say, hindi ho sila naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, pinili nila na sila ay ang tawag nito, pinili nila yung mga tao, nagsabi kay Samuel, sabi niya, magpadala ka sa amin ng hari katulad ng ibang bansa. Alam niyo po ba, nasaktan si Samuel noon? Talagang napighati yung kanyang damdamin. Pero nagsabi siya sa Diyos, ang sabi ng Diyos sa kanya, sabi niya, hindi ikaw ang sinaktan nila, ako ang sinaktan nila. Bakit? Hari ng mga hari, tinanggihan nila.
Hahanap sila ng hari na katulad ng mga hari na namumuno sa kanila na merong limitasyon, merong pagkakamali. Samantalang ang nangunguna sa kanila ay hari ng mga hari. Kaya sinabi ng Diyos kay Samuel, hindi ikaw ang sinaktan nila, ako. Kaya mga kapatid, take note. Pagka ako ay sinasaktan ninyo, hindi ako sinasaktan ninyo, ang Diyos. I was comforted. Mahirap po ang mamuno. Mahirap ang mamuno. Mahirap ang manguna sa iglesia ng Panginoon. And the same with you, na kung saan kayo rin ay tinalaga ng Panginoon sa bawat pinamumunuan ninyo. Pag hindi rin kayo pinakinggan ng nasa ilalim ninyo, hindi kayo ang sinasaktan nila, kundi ang Diyos. Pakinggan nyo maigi yan. Yan po yung tinatawag na authority na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Gusto kong maintindihan ninyo. Kaya kapag kayong katigasan ng ulo, katulad ng mga anak ni Propeta Eli, naging matigas yung ulo nila, alam ko pinagsabihan na niya. Pero dahil hindi nakinig sa kanya, wala silang good listening ears. Hindi nakapokus sa Diyos ang kanilang pagsunod sa Diyos. Kaya nga dito, si Samuel, umiyak siya eh. Kaya nung naglagay sila ng hari, sabi naman ng Panginoon, sabi niya, yung ginawa ng mga taong ito, sabi niya, parang nasaktan ng Diyos din doon eh. Bakit? Biro mo, pumili sila. Ang Diyos na ang nangunguna sa kanila, pumili pa sila ng gusto nilang mamahala sa kanila, tao. Di ba? Kaya nga doon, may sinabi ang Panginoon doon, dahil sa kanilang ginawa, may consequences. Kaya yung pinili nilang hari, hindi nagtagal din. Nagkamali. May problema ho sa tenga. Ito ang sabi ng Diyos sa kanya. Sugurin ninyo ang mga Amelisita, patayin ninyo, sunugin ninyo, wala kayong ititira kahit isa. May mga kasama siya, mga sundalo, malahari. Naririnig niyo po ba yung mga yon? Oh. Tapos yung iba, yung mga payat na baka. Tapos yung iba, tataba. Yung iba, kasi payat na eh. Sabi niya, piliin natin yung mga matataba. Hiwalay natin yung mga payat, yun ang sunugin natin. At yung matataba, ihandog natin kay Yahweh. Listening ears. Ano ang sinabi ng Diyos? Patayin lahat, walang ititira. Pero may suggestion. Ganda ng suggestion. Di ba maganda? Minsan marami yung ganyan sa atin. Ito yung pinapagawa ng Panginoon, pero may magsasalita dyan. Ito, ganda nito. Ito gawin natin. Sabi na natin yan. Ito mas maganda, di ba? Oh, tignan mo. Ang ganda, di ba? Ito yung pinapagawa ng Diyos. Maraming ganito sa mga simbahan. Hindi lang po sa atin. Hindi lang sa atin yan. Marami rin sa ibang mga simbahan ganyan. May pangungusap ang Diyos. Tandaan ninyo sa leadership. Tignan po ninyo rito, sa verse 11 ng chapter 3, sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito'y mabibigla. Itong gagawin ng Panginoon na ito ay sinabi niya sa kanyang lingkod.
Hindi po pwedeng gagawa ang Panginoon ng mga bagay na hindi niya sasabihin sa kanyang lingkod. Nakalimutan ko yung eksaktong verse, may verse sa Bible, sabi niya, ang Diyos ay hindi gumagawa ng hindi niya pinapaalam sa kanyang lingkod. Nasa lumang tipan yun na nakalimutan ko hindi ko matandaan pero meron sa banal na kasulatan na sinabi ng Diyos yun. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng hindi niya ipinapaalam sa kanyang lingkod. Ipapaalam niya yan. Maging sa bawat isa po sa atin. Pinapaalam ng Diyos yan. Even si Christ, nung siya nandito sa lupa, lahat ng nais gawin ng Ama, ipinaalam niya kay Christ. Kaya nga sabi ni Christ, my food is to do the will of my Father who sent me. Yun yung ng Panginoong Jesucristo nung time na nandito siya. Kasi bakit? Lahat ng narinig niya sa Ama, yun yung kanyang sinasabi sa atin. During that time na nandito siya. Kaya po, dito po, tingnan po ninyo. Sinabi niya, nung nagkamali na si propeta, si King Saul. Tingnan po ninyo, next slide. Ang sabi sa 1 Samuel chapter 15 verse 22. Tingnan po ninyo, and Samuel said, as the Lord has much delight in offerings and burnt offerings as in doing of his orders truly. To do his pleasures is better than to make offerings and to give ear. Pay attention. Listening ear. Focus. Mga kapatid, mas mainam ito doon sa pinatabang guya. Kaya mahalaga na tayo po ay marunong makinig sa pangungusap ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na sabi po dito, next, one of the most sincere forms of respect is actually listening. Alam niyo kapag kayo ay marunong makinig, kahit sa pamilya, ang mga anak kapag marunong makinig, is a form of respect. Pag hindi ka na marunong makinig, wala kang respeto. Ako galit ako sa bahay pagka nagsasalita pa ako, may magsasalita ulit. Pinagagalitan ko sila. Because listening is a form of respect. Huwag kang magsasalita hanggat hindi pa tapos yung nagsasalita. Kahit saan ka pumunta. Amen po ba? Hello? Kaya yung mga nag-aaway, hindi nagkakaintindihan. Kasi bakit? Hindi nakikinig sa isa't isa Rumble na yan. Sabihin, wala nang respect sa isa't isa. Kasi bakit? Bangayan ng bangayan. Tandaan po ninyo kahit saan. Mag-asawa, pag marunong kang makinig sa kanya, magulang, sa school, marunong kang makinig is form of respect. Kasi nakikinig ka kung ano yung sinasabi niya. Pinakikinggan mo If you make listening and observation your occupation, naging trabaho mo na. Yung makinig at mag-observe, hindi po makinig at magmarites. Yung maging trabaho mo. Mga kapatid, magkaiba po yan. Alam niyo po ba na mag-observe ka? Katulad nung sinabi ni Socrates, yung principle na binanggit ni Socrates na timbangin mo muna sa tatlong bagay na ito. Ito ba ay totoo? Ito ba ay makakabuti?
Ito ba ay mabuti? Ito ba ay may pakinabang, may benepisyo? Amen po ba? Kaya kapag kayo ay nakikinig, timbangin nyo lagi. Punta kayo kaagad kay Socrates. Natandaan ko tuloy yung isang siguro may prinsipyo yung matandang yon. Yung isang doktora na pinagbilang ko ng lupa sa Tarlac. Pag nakakarinig siya ng kwento ng iba, ayoko niyan. Ayaw niyang pakinggan na yung pagkukwentuhan mo yung ibang tao na wala doon. Sabi niya, ayoko yan. Siguro, alam niya yung principle ni Socrates. Sabi nila, mas marami daw mga mga marites sa born again. Naniniwala po ba kayo doon? Ako, para akong naniniwala pero nawa, matuto po tayo. Amen po ba? Dito po sa church natin, matuto tayo na makinig. Kailangan po tayong makinig at mag-observe. Amen po ba? Para kapag tayo po ay nagsalita, ibig sabihin, yung salita po natin, may wisdom. Tignan po ninyo. Wisdom is the reward you get for a lifetime of listening. When you'd have prepared to talk. Kapag ikaw ay natutong makinig at nag-observe, pinag-aralan mo maigi, kaya po, less talk, less mistake. Bakit? Kasi pinag-aaralan mong maigi kung ano yung nangyayari sa paligid. Kaya yung mga merong wisdom, tignan nyo kapag ka nandyan sa madalang lang magsalita yan. Kasi bakit? Nakikinig yan. Amen po ba? Pinag-aaralan niyang maigi kung ano yung lalabas sa bibig niya. Kaya nga po sa atin, mga kapatid, wag po nating hahayaan na sa ating buhay, it's a reminder for us na baka mamaya, dahil hindi tayo marunong makinig doon sa tinig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ako po, it's a reminder for me. Lahat ng pastor na namiminuno sa mga bawat churches, mga direktor, mga chairman, mga kapatid, kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Mga kapatid, sa bawat pamilya natin, kapag hindi tayo marunong makinig sa Diyos, baka mamaya dumating yung time, hindi na natin mapakinggan yung boses ng Diyos. Katulad ni Propeta Eli. At dumating sa punto na iba na yung kanyang pinili. Kaya maaaring mangyari yun. Kaya yung realignment, mga kapatid, hindi galing sa akin yun. Kapag ang Diyos nag-realign, tingnan nyo dito, nakaupo pa si Propeta Eli. Sinong kinausap? Tingnan po ninyo sa 1 Samuel chapter 2, verse 35. Tingnan po ninyo. Next. Samantala, pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng sambahayan na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng mga haring aking ihirangin. Yan nyo? Tayo po, na kung saan kapag tayo po ay naging tapat, kanino? Sa Diyos. Siya po ang pipili. Kaya yung pagkapili niya kaya Propeta Samuel, nakita ng Diyos si Samuel eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo dito sa verse verse
Saan ba yun? Sa verse 1, tingnan muna po natin. Si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. So ibig sabihin, yung kanyang paglilingkod, talagang plain. Walang mali siya. Kaya wala siyang mali. Kasi walang mali siya. Sabihin, naglilingkod siya sa Diyos. Lahat ng ginagawa niya, talagang ginagawa niya, pure yung kanyang pagganap. Kaya nga, ang sabi doon doon sa binasa natin kanina, na si Propeta Samuel ay talagang sinamahan ng Diyos yung kanyang yung kanyang lahat ng sabihin. Kaya dito sa verse 21, tingnan po ninyo, ang Diyos ay nangungusap, nagsasalita, at lahat ng kanyang sasabihin ay tutuparin ng Diyos. Patuloy na nagpahayag si Yahweh sa Shilo, sapagkat siya'y nangungusap kay Samuel. Sa Shilo, dinirinig ng buong Israel ang salitang ipinapahayag ni Samuel. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, yun din yung ginagawa ng Diyos. Tinutupad ng Diyos lahat ng mga sinasabi ni Samuel kasi mula sa Diyos yung kanyang sinasabi. Amen po ba? Kaya take note, marami na po tayong narinig na salita ng Diyos. Huwag kayong magwalang bahala. Amen po ba? Huwag ninyo ipagwalang bahala yung sinasabi ng Panginoon, yung pangungusap niya. Baka mamaya dumating sa punto, hindi na mangusap ang Lord sa atin. Bakit? Binabaliwala mo Ito yung sinasabi ng Panginoon na kalooban niya, wala kang ginagawa. O katulad nung nakaraan, na ituro natin sa atin yung the value of time. The value of time. Yung panahon, yung timing, yung oras na ibinigay ng Diyos sa atin, every seconds, every minute, every hours, every day, every week, every month, every year. Lahat yan. Ibinigay ng Diyos sa atin, pinahiram niya sa atin yung buhay na kung saan, hanggang saan tayo mabubuhay dito sa lupa. Anong gagawin mo? Anong gagawin natin doon? Magpapakasaya ka? Magpapakaligaya ka? Katulad nung mayaman na nagtayo ng bahay? Nagtayo ng mas malaking kamalig. Sabi niya, wala akong gagawin kundi kakain, iinom, at magpapakasaya. Sabi ng Panginoon, ngayon din, isa kang hangal, kukunin ko ang iyong buhay. Yung binatang mayaman, na sinasabi niya, Panginoon, paano ba, mabuting guro, sabi niya, mabuting guro, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Bakit mo ako sinasabihan na mabuting guro? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos, sabi niya. Sabi niya, sundin mo ang 10 utos. Ay, nasunod ko na po lahat yan. Mula pa nung ako ay bata pa, nasunod ko na po lahat yan. Pero dahil alam ng Panginoon na merong bagay na hindi niya kayang bitawan sa Kanya, sabi ng Panginoon, isang bagay pa. Ibenta mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga mahihirap. Nang marinig ng ng mayaman, pagkatapos mo may benta yan na ibigay sa mga mahirap, bumalik ka sa akin. Malungkot. Kasi bakit? Hindi niya kayang iwan. Kaya nga, ang salita ng Panginoon, maraming sinabi ang Biblia. Ang sino man magbigay ng buhay sa akin, alang-alang sa akin at sa aking mga salita, siya yung magkakamit. Pero yung mga hindi magbigay ng buhay sa Panginoon, sila yung mawawalan. Ang daming sinasabi sa Biblia. Kaya nga kung tayo po ay marunong lamang makinig, siguro
wala akong nanlalamig sa Diyos. Alam niyo po ba nung last week, nung time na nagturo ako sa NPD, Northern Police District, nagturo ako doon, then after kong magturo ay napanood ko yung isang tatay, di ba yung sinabi ko, yung kinuwento ko, yung isang tatay na nagbigay ng kanyang time sa kanyang anak, siya, disabled. Pero sabi nitong disabled na to, dahil ang tatay ko ay nagbigay ng oras sa akin, sabi niya, ang pakiramdam ko, nawala sa isip ko na ako'y disabled. Nano yung puso ko noon? Kaya Saturday yon niyakap ko si Jaldine. Pagyakap ko kay Jaldine, talagang sabi ko, magbibigay ako ng time sa'yo. Ganon din po sa atin. Alam niyo po ba yung iba? Marami pong able na maglingkod. Pero dahil wala ho tayong time sa kanila, nagiging disabled sila. Nakuha nyo? Nagiging disabled. Able sila, normal. Pero dahil wala tayong time para encourage sila, nagiging able. Kaya ito, nung marinig ko siya, sabi ko, very encouraging. Alam niyo itong si Dick Hoyt tsaka si Ricky Hoyt. Ricky Hoyt yung anak na na 44 years old, tapos si Dick Hoyt, siya yung tatay na marine siya, sundalo. Nagbigay ng time. Sinalin niya yung anak niya doon sa triathlon. At doon sa triathlon na yan, wala ho silang napanalunan kahit isa. Pero nagkaroon ng napakalaking impact yung buhay nila sa maraming taong nakakita sa kanila. Yun yung gusto ng Diyos sa atin, na tayo ay impact sa maraming tao. Hindi ka man maging champion. Hindi naging champion Pero champion sila sa puso ng mga tao. Amen po ba? Kaya tignan po ninyo. Gusto ko pong makita po natin ito. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 26. 1 Samuel chapter 2 verse 26. Tingnan po ninyo. Si Samuel na may patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao. Bakit? Nakinig siya sa Diyos Marami siyang pain na naranasan din. Sumamaloob niya nga sa mga sa mga tao Dahil naghanap sila ng hari, na katulad ng hari ng ibang bansa. Nagkasala yung mga anak niya. Dahil hindi naging matuwid yung kanilang pamamahala. So ibig sabihin, marami siyang pain. Pero tingnan po ninyo. Alam niyo po ba si Samuel? Nung mamatay siya, grabe, ang mga tao, talagang iniyakan siya ng mga tao. Si Propeta Samuel. Maging ang Diyos, hanggang sa mamatay si Propeta Samuel, ay naging kalugod-lugod si Samuel. Amen po ba? Kaya tignan po ninyo. Lahat ng mga taong merong tinatawag na listening ears, we belong to God. Sa 1 John chapter 4, verse 6. Yung marunong makinig pero kapag hindi marunong makinig yan, hindi yan mula sa Diyos. Tingnan po yung sinasabi.
Ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganitong nga, natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. So, ibig sabihin, yung taong mula sa Diyos, ito yung taong merong espiritu ng Diyos. Yung taong nakikinig sa Panginoon, sa Diyos yan. At nasa Kanya yung espiritu ng katotohanan. Kaya hindi siya magsasalita, kasi ang naririnig niya kung ano yung sinasabi ng Diyos. Amen po ba? Hindi mo sasabihin yung mga bagay na hindi mula sa Diyos. Ikaw, magsasabi ka sa mga nasasakupan mo na, ay, nakung ako, hindi ko susundin yan si Pastor Peter. Galing ba sa Diyos yang pananalitang ganyan? Hindi galing sa Diyos yan. Sapagkat ang Biblia, ang utos ng Panginoon. Tingnan po ninyo ang sabi ng Matthew 28 verse 20. Pakinggan niyo pong maigi ang utos ng Diyos. Anong utos ng Panginoon? Tingnan ninyo. Matthew 28 verse 20. Sabi doon, at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Mga kapatid, ang utos ng Panginoon. Anong utos ng Panginoon? John 13, verse 34. Ha? Utos ng Panginoon, magbangayan? Ha? Ano po? Sabi diyan, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Verse 35, napatutunayan na kayo'y mga, impostor? Hindi. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. We belong to God. Amen po ba? Kaya ang mga tunay na mga nakikinig, ito po yung mga sumusunod. Ano po ang sabi po ng Dito na po ako magwawakas. Ano po ang sabi ng James chapter 1 verse 22? Sinasabi po ng James chapter 1 verse 22, keep on being obedient to the word. Ano yung word? Yung narinig po natin. Keep on being obedient to the word and not merely being hearers who deceive themselves. Wag po tayong paninlang. Lahat ng narinig natin, 2 Timothy chapter 2 verse 2. Lahat ng narinig natin, nakita natin, mga halimbawa na ipinakita, marunong po tayong makinig at sumunod. Kasi tayo po ay mga mula sa Diyos. Kaya sa pakikinig po natin, makikita niyo po yung impact na nais ng Panginoon. Ang lakas po ng impact. Nanyo yun, unbeliever si Dick Hoyt. Pero dahil nagbigay siya ng time. Kaya nga yung last time na nagturo ako, Sunday, na-bless din po ako dun sa pangungusap ng Panginoon. Alam niyo, ang isang totoong lingkod ng Panginoon, totoong nasa Diyos, lagi mong naaalala yung ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Kapag ka naalala mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, walang negative na makakabagsak sa iyo. Walang anumang mga sirkumstansya sa paligid mo ang pwedeng magbagsak sa iyo. Walang anumang mga sakit na nararanasan mo ang magbagsak sa iyo. Kasi bakit? Parang kay Job lang yan. Si Job. Sa 19 verse 25 yata yun. Sabi niya, I know my Redeemer lives.
Alam niyo po ba nung yung salitang My Redeemer lives, talagang pinakita ng Lord sa akin yung ginawa ni Christ. Kaya pag naalala po natin yung ginawa ni Christ, manunumbalik yung ating pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya yung kanta na, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify when this life within me cry, I know my Redeemer lives. Yung umawit niyan, ano siya eh? Talagang makikita po natin, broke yung buhay. Pero naalala niya ang Diyos, nagkaroon ng kabuluhan muli yung kanyang buhay. Kaya tayo po, sa buhay po natin, bata ka man na lingkod ng Panginoon or matanda na lingkod ng Diyos, matuto tayong makinig. Hayaan po natin yung pangungusap ng Diyos. Patuloy po nating pakinggan maigi. Tingnan po ninyo, walang puwang ang panlalamig sa puso. Kaya nanlalamig ang marami kasi may problema na sa pandinig. Dahil may problema sa pandinig, hindi na masunod yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, unawain po natin yung nais ng Panginoon. Kaya hindi kalooban ng Diyos na tayo po ay patuloy na tumalikod sa Kanya. Ang kalooban ng Panginoon, sumunod tayo. Magpatuloy po tayo. Kaya this coming anniversary, ang laki po ng ating kampanin. Pero my heart is very quiet, peaceful. Why? Because I know my God. Alam ko ang Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo yan. Bakit? Tingnan po ninyo, nung siya po ay papasok doon sa triumphal entry sa Jerusalem, sabi niya sa mga lagad niya, kunin niyo yung asno, nakatali sa ilalim ng puno. May anak po yun na bisiro. Pero anong ginamit ng Panginoon? Yung bisiro. Pero tingnan nyo, nung kunin ng mga alagad yon, sabi nung may-ari, sandali lang, bakit nyo kinukuha yan? Kailangan po ng Panginoon namin. Sabi nila. Sige. Tingnan po ninyo, ganun ang pagkakasabi niya, faith. Kailangan lamang po natin ng faith. Pag sinabi ng Panginoon, go. Go tayo. Huwag kang mag-alinlangan. Because the righteous shall live by faith. Ulitin ko po ulit. The righteous shall live by faith. Anuman ang sitwasyon natin, anuman ang kalagayan, anuman ang nasa harap mo, by faith, manampalataya ka sa Diyos na nagsabi. Ang dami niyang salita. Sa John chapter 14 verse 1, sabi niya, fear not, believe in God, believe also in me. Ang dami niyang sinasabi na kung saan, I will never leave you nor forsake you till the end of this world. Marami siyang pinapagawa, pero meron siyang binibigay sa atin na assurance na kasama natin siya hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya nga, bakit ka mag-aalala sa mga ipinapagawa niya? Sabi ko, Lord, alam niyo po ba, parangalan lamang natin ng Diyos doon. Kasi sabi ng Bible, pag naparangalan ng Ama, siya mismo ang magdadala ng tao sa kanyang paanan. Kaluluwa sa kanyang paanan. Sa lugar na yon, hindi pa man doon sa harap ng kanyang sa langit. Dito pa lang sa lupa yan, pag naparangalan ng kanyang mga lingkod, siya po magdadala ng kaluluwa doon. Amen po ba?
Kaya nung time na-approve po yung ano natin, sabi ko, Lord, ang dami po nito. Pero, ba't ako mamumblema? Sa Kanya yan eh. Utos niya yan eh. Di, siya rin ang gagawa ng paraan para punuin yung lugar na yan. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Amen po ba? It is the Lord. Meron siyang gagawing kamangha-mangha. Kaya sa verse 11, mamamangha ang marami sa gagawin ng Diyos, hindi sa gagawin natin. Kaya bawat tatayo doon, bawat magtitake ng responsibility doon, all the glory belongs to the Lord. Amen po ba? Wala ho tayong kukuning kahit katiting na kalwalatian. Amen po ba? Hindi ho tayo kukuha ng kahit katiting na kalwalatian, sa Diyos po yan. Lahat ng gagawin natin, lahat ng provision ng Panginoon, lahat ng kalwalatian sa Kanya yan. Kaya sa bawat isa po sa atin, hayaan niyo pong makita po natin yung kamanghamanghang gagawin ng Diyos sa lugar na yun. Marami pong mamamangha. At ito po yung production na gagawin po natin. Sabi ko nga, we will give the best. Iniisip ko nga, sabi ko, ito na yung pinakalas ko na pagmi-ministry. Kasi sabi ng Bible ay sabi ng isang mangangaral, sabi niya, isipin mo, yan na yung pinakahuling paglilingkod mo. Kaya bakit? Pag yan na yung pinakahuling paglilingkod mo, laging the best. Kasi yan na yung last Kaya itong pagtuturo ko ngayon, ginagawa kong the best lagi yung mga salita ng Panginoon na nais kong may present sa atin na talagang maayos, mahusay, at maintindihan nyo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Ganon din sa paglilingkod natin. Bigay natin yung the best. Pagka tumugtog ka rito, sumamba ka sa Panginoon, naglingkod ka, huwag yung papetiks-petiks. Ayaw ng Diyos yan. The best. Amen po ba? Pag kumamay ka dyan, dapat midweek service, tapos para kang Biyernes Santo. Mga kapatid, dapat nakikita yung kalwalatian ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Gusto mong umaten, tapos sa susunod, hindi ka ha-attend. Hindi gano'n ang Panginoon. Dapat lagi yan. Kasi yan yung kalooban ng Panginoon. Laging maalab. You are not going to church. Hindi ka pumupunta sa church dahil sa tao. Pumupunta ka sa church because of Him. We live, we move, we exist because of Him. We live to honor Him. We die to honor Him. So whether we live or we die, we belong to the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, marunong po tayong makinig. Alam ko ang Panginoon ngayon ay nangungusap sa bawat isa po sa atin. Hayaan po natin na patuloy po tayong sumunod sa Panginoon. It's about time na lahat po ng gagawin po natin, hayaan po natin na hindi tayo makompromise. Let us allow God na yung sinasabi niya sa atin, sumunod ka lang. Huwag nating hahayaan na tayo po ay patuloy na bumagsak. Pero ako naniniwala ko, pag alam mo yung ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo, laging mananariwa sa puso natin yung paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? So sa oras pong ito, awitin po natin ang awit na ito. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where
Let this life within me cry, I know my Redeemer lives. There is a God who speaks in For me, runs through the weary, the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring me victory. Now I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer. He lives to take away my shame. He lives forever, I proclaim that the payment for my sin was the precious gift He gave. But now He's alive and there's an empty grave. My Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know. Sing it once again. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer lives. Kapatid, this is what the Lord says. He redeemed us and He lives forever. Nais ng Panginoon na may pahayag natin siya. Do not compromise. Sa daigdig na ito natin ginagalawan, ay maraming compromising na mga bagay na kung saan minsan mapagtatakpan natin yung katotohanan. Yes, we live in a world of lies. But listen carefully. Tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoon. At kung malaya na tayo, malaya na po nating ipahayag si Kristo sa maraming tao. Yes, the love of God. If you know Him, alam natin ang boses ng Panginoon. Sapagkat sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, my sheep know my voice. Kaya sa oras pong ito, hayaan mong pakinggan po nating maigi yung pangungusap ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kapag ka meron sa ating pandinig ay sinasabi niyang tumigil ka na, huwag mong pansinin yan, hindi yan mula sa Diyos. Pag sinasabi sa ating tenga, tumalikod ka na, hindi yan mula sa Diyos. Pag sinabi ng sa tenga natin, magpahinga ka na lang, hindi yan mula sa Diyos. Mga kapatid, ang laging sinasabi ng Panginoon, follow me. Take up your cross. Sumunod ka sa akin. Tandaan po ninyo, bawat isa na alam ninyo ang
boses ng Panginoon sa puso ninyo. Sabi ng Panginoon, you did not choose me, but I choose you to bear much fruit. Mamunga po tayo. Hindi po tayo pinili ng Panginoon para walang bunga. It is to bear much fruit, the fruit that lasts. Mga kapatid, gusto ng Panginoon, bawat isa sa atin ay nagbubunga. This is what the Lord wants. Kalimutan mo na yung mga bagay na natitisod ako, nasasaktan ako. Mga kapatid, kung nasaktan ka, mas naunang nasaktan ng Diyos. Sa bawat isa sa atin, all pains, all shames, He take away. Tinanggal na ng Panginoon yan. Kaya kung sino man ang magparatang sa iyo, makasalanan ka, nobody can judge you. Romans chapter 8 verse 1, there's no condemnation in Christ. Mga kapatid, pinatawad na ang kasalanan natin noon, ngayon, at sa darating na panahon.